Tiago, anak, ang aga mo naman yatang umalis. Saan ba ang lakad mo? Magdidilihensya lang po saglit, inay. Kumakalog-kalog na naman kasi ang latang lalagyanan natin ng bigas eh. Nahihirapan akong huminga kapag nararamdaman kong malapit ng masaid ang laman yan. Kaya sasamantalahin ko lang ang pagkakataon. Balita ko, panahon ng bonus ng mga empleyado ngayon eh. Makikibakas tayo sa bonus nila bago nila ubusin sa kanilang mga bisyo. Sige anak, mag-iingat ka ha. Umuwi ka ng maaga. Opo inay. Wika ng nanay ni Tiago na abala sa pagtatanim ng gulay sa paligid ng kanilang munting kubo. Isang normal na araw na naman ito para kay Tiago. Abala ang mga taong paroot parito sa kalsada. May nagpupunta sa trabaho, may magtitinda sa palengke, at may naghahanap ng madidiskarte para makausad sa pang-araw-araw na pangangailangan. Isa siya sa mga taong ito. Iyon nga lamang, hindi gawain ng isang normal na tao ang kanyang ikinabubuhay. Literal na matatawag siyang snatcher o hold-upper dahil lahat ng kinakain niya at ng kanyang ina ay mula sa kanyang nakaw. Gusto niya din kasing subukan ang nakuha niyang mutya ng palos, kung gaano ba talaga ito kaepektibo. Alam niyang magtatagumpay siya sa mga gagawin, lalo at palagi niya itong tangan. Kagaya na lamang ngayon. Maaga pa lang, nakaabang na si Tiago sa isang eskinita. Minamatyagan ang mangilan-ngilang naglalakad. Kinaklaro ang bawat dalang mga bag, pitaka o gadget, at kung ano-ano pang mahalagang bagay na maaari niyang makulimbat. Hanggang sa mapansin niya ang isang ginang nakabababa lang ng jeep at papasok sa eskinita. Simple lamang ito manamit, pero naghuhumiyaw sa yaman ang kaanyuan dahil sa suot na designer's watch at gintong kwintas. Idagdag pang makapal ang hawak nitong wallet na nagpakati sa kamay ni Tiago. Mukhang may prospect na ako ah. Wika niya pa habang pinagdadaop ang mga palad at kinikiskis. Palingon-lingon ang binata sa paligid. Maya-maya pa ay nakita niyang naglalakad na ang ginang, kaya kaagad niya itong sinundan. Sinigurado niyang walang makakapuna sa binabalak niyang gawin. Saktong dumaan ito sa medyo tahimik na kanto na wala gaanong dumaraan. Hindi na siya nag-aksaya pa ng panahon. Inilabas niya ang balisong na 29 at kaagad na hinablot ang babae pagilid. Gulat na gulat ito sa bilis ng pangyayari. Ay! Tili nito pero kaagad niya itong pinatahimi. Huwag kang papalag kung ayaw mong butasin ko ang tagiliran mo. Akin na yung mga alahas mo at pakiabot na rin ang pitaka mo, madam. Aniya sabay ngisi. Napaigtad ang ginang sa labis na takot. Kaya naman, nanginginig na ibinigay nito ang pitaka at tinanggal ang mga suot na alahas. Habang gumagalaw na ang ginang, ay sinundot niya pa ito ng kutsilyo, kaya napapiksi ang babae sa takot. Ito na, ibibigay ko na. Huwag mo lang ako sasaktan. Natataranta nitong wika. Nang maiabot na kay Tiago ang mahalagang bagay na pagmamayari ng ginang, ay kaagad na siyang sumibat. Ni hindi niya na nagawa pang balingan ng lingon ang ginang na sumisigaw pa ng tulong para ipahabol siya sa mga makakarinig na alam ng binata na hindi magagawa ng mga taga-roon. Mga dayo lang talaga ang tinitira ni Tiago dahil halos kilala na niya ang mga taong nakatira sa kanilang lugar, kaya hindi niya tinatalo ang mga ito para walang magsusuplong sa kanya sa mga pulis. Mabilis tumalili si Tiago papunta sa kanyang hideout. Pagkarating sa nasabing lugar ay malawak ang kanyang naging pagngiti at kahit hinihingal pa ay agad niyang hinalungkat ang laman ng wallet. Nanlalaki ang mga mata niya sa dami ng pera na hindi bababa sa 50,000. Pahaba ang pitakang iyon at may compartment pa para sa lagayan ng mga ATM card at credit cards.
Pero wala na siyang pakialam roon. Iniisip niyang magiging mitya pa iyon ng pagkahuli niya kung susubukan niya pang itransak ang mga card na naroon. Ang mahalaga lang sa kanya ay ang cash. Mukhang tiba-tiba ka ngayon, Tiago Hindi kagaya niya, iba naman ang tinitira ng lalaking ito. Tulak ito ng bawal na pulbos at nagnanakaw rin paminsan-minsan sa mga namamataang bahay na walang tao. Kung sa salita pa ng iba, hindi lang ito gumagamit, nagnanakaw pa ng gamit. Ito ang tanging pinagkakabalahan ng lalaki sa buhay, ang magsunog ng bawal na pulbos at magpakalango sa paghigop ng nakakasira sa buhay na uso. Nakangisi ang lalaki si Benjo habang papalapit ito kay Tiago. Palibhasa, madali lang ang pera para rito. Kayang-kaya niyang bumili ng kahit ilang pakete. Ayon pa nga rito, buy and sell kuno ang kanyang negosyo. Bibili siya ng ipinagbabawal na pulbos sa mga supplier. Sa kanya naman i-retail sa mga kakilalang small time. Kaya sa ganoong paraan, mas malaki ang kinikita niya. May magagamit pa siya para sa personal na gamit. Bok, nasa bahay niyo ba ngayon si Beth? Ani Tiago, habang ipinagmamalaki ang kanyang napag-hold upan ng araw na iyon. Sumagot naman si Benjo. Tigilan mo ako, Bok. Alam kong i-date mo lang ang kapatid ko dyan sa ninenok mong pera. Huwag mong pagdiskitahan si Beth. Angil nito pero nakangiti naman. Bok naman matagal ko nang gusto si Beth. Hayaan mo na akong makasama siya kahit isang araw lang. Aniya, habang ipinapakita kay Benjo ang mga alahas na alam nilang puro mamahalin. Ngumisi lang si Benjo at tinanguan siya. Ikaw bahala. Basta sinasabi ko sa iyo, hindi kayo noon talo. Wika pa nito na ikinalunok ng laway ni Tiago. Alam niya naman ang bagay na iyon. Kilalang matinong babae si Beth sa kanilang lugar. Pinag-aaral ito ng nakakatandang kapatid na si Benjo. Pero hindi mahigpit ang binata sa kapatid na labis niyang ikinatuwa. Ayun nga lang, ito ang nag-aalala para kay Tiago. Kilalang amaso na ang babae at iniiwasan lang ni Benjo na umuwing sugatan si Tiago o may bali na ang mga buto sa katawan. Kahit alam niyang nakikipag-usap si Beth sa binata, ay hindi naman ibig sabihin na malapit na ito rito. Tinapik ni Tiago ang kaibigan at tinanguan lang ito. Basta, ako na ang bahala doon, Bok. Mayabang niyang wika na ikinatawa na lang ni Benjo. Sigurado ka dyan basta binalaan na kita. Matapos ng kaunting kwentuhan ay naghiwalay na ng landas ang dalawa. Pagkarating ni Tiago sa kanilang bahay, nagmamadali siya sa paghahanda para sa date nila ni Beth. Inabutan niya ng pera ang kanyang ina na ng mga oras na iyon ay abala sa pagluluto. Nay, aalis po pala ako mamayang gabi Paalam niya sa ina. Saan ka naman pupunta, anak? Abay, gabi-gabi ka na lang yata umaalis Puna ni Aling Sonia sa kanya. Pakikipag-date po ako, Nay, kay Beth. Aniya na ikinahagalpak ng tawa ng nanay niyang si Aling Sonia. Ikaw? Makikipag-date kay Beth? Syus ko po, anak. Huwag ka na umasa roon. Hindi ka noon papatulan. Wika pa nito sa kasinabing ngayon lang siya nakarinig ng magdi-date kuno. Pero si Tiago lang ang nakakaalam at walang kamalay-malay ang babae. Napakamot ng ulo niya si Tiago. Nanay talaga, kahit kailan walang tiwala sa akin. Kakamot-kamot na wika pa ni Tiago habang may kaunting pagsimangot sa mukha. May itsura naman si Tiago. Nagmana siya sa tatay niyang kano na naisahan lang ang kanyang ina at tinakasan nang ito ay magbuntis. Matalino din siya at mapamaraan, kaya hindi siya basta-basta kinakawawa ng iba. Kaya pagdating sa babae, hindi rin siya titigil hanggat hindi niya napapaamo
ang dalagang kay tagal niya nang napupusuan. Nanay naman, kanino ka ba talaga kampi? Kay Beth o sa akin? Hindi ko pa nga siya nagiging asawa, itinatraidor mo na ako sa kanya. Nagtatampong wika pa ni Tiago. Tatawa-tawa namang lumapit sa kanya si Aling Sonia. Anak, ang inaalala ko lang naman dahil matinong babae iyang si Beth. Mahinhin at hindi pukpukong umasta. Kahit pa sabihing may kuya na si Raulo at lulong sa bawal na pulbos. Parang ang linis-linis niya kumpara sa'yo. Ay, grabe ka nay ha. Ikaw na malinis. Pati na pala si Beth at ako na ang madumi. Makapagbihis na nga lang nang magbuka man lang akong malinis kahit kaunti sa paningin nyo. Makikita nyo na balang araw. Iuuwi ko si Beth sa ating mansyon. Aniya at idinipa pa ang magkabilang kamay habang iminumwestra ang malaking bahay. Natawa na lamang si Aling Sonia sa pagiging positibo at masiyahin ng kanyang anak. Pinagmamasdan nila ang tahanan nilang tinuturing nitong mansyon. Isa lamang itong kubo sa dulong bahagi ng barangay. Hirap man sila sa buhay, nakakaraos naman kahit papaano. Ayun nga lang, nahahaluan ng trabahong iligal. Iba kasi ang pananaw nilang mag-ina. Hayan sila at nagugutom, samantalang ang ibang tao ay nagpapakasarap sa yaman na nadiskarte lang din naman sa iba, gaya na lang ng karamihan sa mga politiko. Ayaw ni Aling Sonia na magmalinis. Alam niya ang ginagawa ng anak. Siguro nga magnanakaw ang kanyang anak, hold-upper at snatcher. Pero mabuti naman silang tao. Hanggang doon lang ang kaya nilang gawin. Hindi na sila hihigit doon at hindi din niya papayagan ang anak na humantong pa sa miserabling kalagayan. Basta chill na sila sa ganito. Mangho-hold up si Tiago ng 1 o 2 beses sa isang linggo. Pantawid sa isang buwan o higit pang pangangailangan sa araw-araw at mabubuhay ng sobrang tipid para hindi maging mainit si Tiago sa mga mata ng mga para. Kapag malaki naman ang nakulimbat nito, umaabot pa ng 2 o 3 buwan na hindi mangho-hold up si Tiago. Kung sa salita pa ng iba, panawid gutom lang talaga ang kanilang pagkapit sa patalim. Sa bahagi naman ni Tiago, alam niyang hindi niya basta-bastang mapapapayag ang dalagang si Beth na makipag-date sa kanya. Kaya naman, sinadya niyang abangan ang dalaga sa paaralang pinapasukan nito. Hinalikan pa niya ang mutya ng palos na hawak at binulungan ito. Subukan natin ngayon ang kakayahan mo, Palos. Magpakitang gilas ka naman sa akin ngayon. Kinindatan pa niya ang isa sa mga kabatian niyang si Paco. Nilapitan siya kaagad ng kaibigan. Tol, kumusta? Wika niya na ikinatango naman kaagad ng lalaki. Ayos na ayos lang, Tol. Ano bang ginagawa mo rito? Sagot naman ni Paco. Ikinuwento niya ang tungkol sa gagawin niya pakikipag-date kay Beth. Tawa naman ang tawa ang lalaki. Lumilevel up ka na pala ngayon, Tol ha? Sa tingin mo ba, magagawa mong i-date ang babaeng gusto mo? Kilalang Amazona yun kahit dito sa paaralan. Mabangis yun, literal. Sambit nito, nahalatang ilag din sa pinag-uusapan nilang dalaga. Totoo naman ang sinasabi ni Paco kay Tiago. Kilalang Amazona si Beth at lumalaban kapag nasa katwiran. Higit sa lahat, nakikipagsapakan sa mga lalaki kahit pa nasa loob ng paaralan, kaya walang bumabastos o nagpapahaging rito. Pero para kay Tiago, lalaki siya. Kailangan niyang ipakita sa dalagang napupusuan na isa siyang alpha. Gagawa siya ng paraan para mapabilib ito at makuha ang respeto. Tol, ikaw na bahala dyan. Malaki ka na. Alam mo na ang ginagawa mo. Kung sakaling mabalian ka, tawagin mo lang ako. May kakilala akong manghihilot. Mas mura roon kaysa magpa-ospital. Tumatawang wika pa ni Paco na ikinatango na lang ni Tiago. Tol, dating gawi. Muro-muro tayo. 2,000.
Wika niya na ikinangiti ng lalaki. Deal! Tamang-tama, gipit ako ngayon. Huwag mo akong pupuruhan ha. Baka naman mapunta lang sa pa-ospital ko ang 2,000 ibabayad mo. Oo, alam ko na yun, sagot ni Tiago. Kabisado na niya ang ganitong galawan kung saan magaling silang gumawa ng mga drama na pwede nilang utuin ang mga taong gusto nilang mapalapit sa kanila. Sakto naman napapalapit na si Beth sa may gate para lumabas. Hindi kilala ng dalaga si Paco, kaya malaya itong nakalapit at agad hinablot ang cellphone ni Beth. Tumakbo ang binata papalayo habang gigil namang hinabol ni Beth si Paco. Hoy! Magnanakaw! Ibalik mo ang cellphone ko! Wika nito at nakipagsabayan pa sa lalaki sa bilis ng pagtakbo. Ito naman ang saktong pagkakataon ni Tiago para tumulong kuno at maging tagapagligtas ng dalaga. Nakipaghabulan din siya sa magnanakaw para isalba kuno ang cellphone ng dalaga. Ngunit natigilan siya noong makita niyang tuluyan ang naabutan ni Beth si Paco at talagang binugbog pa. Hayop ka! Ano akala mo sa akin? Lampa? Langya! Akin ang cellphone ko! Sigaw ni Beth at walang pakundang ang sinusuntok sa mukha ang nakatihaya sa lupa na si Paco. Napangiwi si Tiago sa kanyang nakita. Hindi niya akalaing magagawa talaga ni Beth na bigyan ng souvenir ang lalaking dapat sana ay magpapaangat sa pangalan niya sa harapan ni Beth. Umakting naman siya na lumapit sa dalaga at binigyan ng peking suntok at tadyak si Paco. Sabay pinasibat niya na ito agad. Inangilan siya kaagad ng dalaga. Bakit mo pinatakas? Siraulo ka ba? Ipapakulong ko pa yun eh. Gigil pa nitong Wika na ikinailing na lamang niya. Kumalma ka nga, Beth. Hindi mo ba nakitang bubog sarado na ang tao? Mamamatay na iyon kapag ipinasok pa sa kulungan. Pigil niya, kaya tuluyan na ngang nakalayo si Paco. Nakahinga naman siya ng maluwag sa kahinarap na si Beth. Ano, ayos ka lang ba? Aniya at sinipat ang dalaga, saka pinaikot ito sa harapan niya. Matutuwa na sana si Beth, kaso lang may naalala ito bigla. Teka, ano bang ginagawa mo rito? Parang timing naman yata na may nang-snatch ng cellphone ko, tapos darating ka to the rescue. Pinlano mo ito no? Nanlilisik na mga matang Wika pa ng dalagang si Beth. Naniga sa pagkakangiti ang mukha ni Tiago. Todo tanggi siya sa bintang nito, kahit pa totoo naman. Napalabas lang nila iyon ni Paco para mapabilib sana ang dalaga. Ikaw talaga, napaka-dirty minded mo. Tsaka grabe ka makabintang ha. Nagkataon lang naman na naisipan kong dumaan rito para masilayan ka. Tapos, ganito pa ang sasabihin mo? Ayaw mo ba noon ang tadhana na ang gumagawa ng paraan para maipagtanggol kita sa oras na kailangan mo ako? Che, tigilan mo nga ako. Ang sabihin mo, may kasamang kamalasan ng presensya mo. Siraulo! Asik ng dalaga na ikinaatras naman ni Tiago. Ikaw naman, napakasuplada mo sa akin. Wala naman akong ginagawang masama sa iyo ah. Gusto lang kita makita. Tapos ako na tuloy ang malas sa buhay mo. Huwag ka na magalit sa akin. Mabuti pa, total narito na rin naman ako. Magmerienda na muna tayo. Medyo nagugutom na ako eh. Lumiwanag naman ang mga mata ng dalaga, sabay sabing, basta, ililibre mo ako. Kahit anong gusto kong kainin. Oo? Bakit? Ano bang gusto mong kainin? Street foods. Kahit ano. Eh di sige. Kahit magpakabusog ka pa ng todo, walang problema. Eh di tara na. Wika ng dalaga at hinila na siya sa nagtitinda ng barbecue sa unahan. Wala nang nagawa si Tiago kundi ang magpatianod na rin sa hila ng dalaga. Nagtungo sila sa isang pwesto at nag-order nga ng marami. Habang kumakain, napansin ni Beth na nagbibilang ng pera si Tiago. Teka, parang ang dami mo naman yatang pera ngayon. Nang-snatch ka na naman no? Uy, hindi ah. Depensa naman agad ni Tiago.
Nako, tigilan mo nga ako kumag ka. Baka samain ka lang lalo sa akin. Huwag ka na magsinungaling. Kilala na kita. Wika nito, kaya napakamot sa ulo niya si Tiago. Ay, kaunti lang naman, Bet. Tsaka, para naman sa'yo ang iba rito. Wika niya, saka iniabot sa dalaga ang pera. Napaikot naman ang mga mata ni Bet nang sapilitang ipinasok ni Tiago ang pera sa bag nito. Kailan ka ba talaga magtitino, Tiago? Kapag nasa rehas ka na? O kapag niresbakan ka na ng mga taong naagrabyado mo? Tanong nito sa kanya na nagpahinto kay Tiago sa pagsubo ng pagkain. Hindi ka galit sa perang ibinigay ko sa iyo? Takang tanong niya sa dalaga. Umiling si Beth at tumingin sa kanya. Hindi. Wala naman talaga akong karapatang baguhin ka. Kagaya ka lang din ng kuya ko. Pareho kayong gumagawa ng masama para sa magandang dahilan. Hindi ko sinasabing tama iyon ha. Pero sana kung maaari, humanap ka ng ibang racket na hindi iligal. Kapag kayo nahuli ng mga pulis, hindi malayong kasama akong iimbestigahan at pahihirapan para ikanta ko lahat ng alam ko tungkol sa inyo. Kawawa naman ako noon. Wika pa ng dalaga na ikinangiwi naman ang mukha ni Tiago. Tama naman talaga ang dalaga. Kaso lang, mas nadadalian talaga siya sa ganitong klase ng trabaho. Kung saan mga hablot lang siya ng bag ay may pera na agad para sa ilang linggong pangangailangan o di kaya pang 3 buwan. Hinayaan niya lang muna na magsalita ang dalaga. Hanggang sa ilang sandali pa, napansin niya ang isang matandang babaeng duguan sa madilim na bahagi ng eskinita. Hindi niya alam kung bakit bigla siyang kinabahan. Kinalabit niya si Beth at nagkatanguan sila nang makita din ng dalaga ang matanda. Ano? Lalapitan ba natin? Baka nangangailangan ng tulong si Lola. Wika ng dalaga na ikinatango ni Tiago. Pero siyempre, kailangan nila mag-ingat. Hindi naman pwedeng basta-basta na lang silang tutulong nang hindi nila alam ang dahilan kung bakit duguan ang matanda. Malay ba nila kung may ginawa itong hindi maganda kaya nagkaganoon? Alam mo, Bet, parang may mali eh. Aniya na ikinakunot ng noo ng dalaga. Habang papalapit sila ay mas lalong bumibigat ang kanyang loob dahil tila ba hindi normal ang taong tutulungan nila. Marahil ito ay babala na bigay sa kanya ng mutya ng palos na kanyang hawak. Kailangan nga nilang mag-ingat. Teka lang, Bet, bakit duguan din ang mukha niya? Bulong ng binata na ikinapaikot naman ang mata ng dalaga. Aba, natural, duguan ang kanyang mukha. Kasi baka binugbog siya ng snatcher na nakalapit sa kanya. Kawawa naman si Lola. Halika na, tulungan natin. Wika nito, sabay tapik sa balikat ng matanda. Kaso lang, nagulat sila nang makitang ngumisi ang ginang at walang sabi-sabing kinagat si Beth sa braso. Kasabay ng pagsigaw ng dalaga ay ang mabilisan naman na pagtakas ng matanda. Hindi tuloy malaman ni Tiago ang gagawin kung hahabulin ba niya ang matanda o mananatili sa tabi ni Beth na noon ay labis na ang pagdurugo sa natamong kagat. Nagpapadyak sa inis si Tiago, saka mas piniling samahan na lamang si Beth at pansamantalang bendahan ang sugat nito. Walang hiya talaga ang matandang iyon. Lalapit na nga lang para tulungan siya, tapos ibaba pala ang pakay niya sa atin. Wika nito, kaya naman napahinga ng malalim si Tiago. Halika na, Beth, para magamot na natin ang sugat mo, baka lumala pa. Nababahala niyang wika na pinayagan naman kaagad ng dalaga. Gustuhin man niyang matuwa dahil sandaling naglaho ang pagiging amasona nito sa kanya, ay hindi niya naman maiwasang mag-alala habang pinagmamasdan ang sugat nito sa braso. Para talaga itong kagat ng aso. Hinatid niya sa bahay nila si Beth at nagpasalamat ang dalaga. Salamat nga pala sa pag-alalay sa akin, Tiago. Wika nito na ikinangiti na lamang niya. Sa ganoong tagpo sila naabutan ni Benjo. Oh, ano nangyari sa braso mo? Takang tanong nito. Nasugatan lang, kuya. Lintik na matanda iyon eh.
Tutulungan ko sana kasi akala ko sugatan. Kaso lang, bigla naman akong kinagat. Mabuti na lang nariyan si Tiago at tinulungan niya ako. Paliwanag ng dalaga na ikinangiti naman ng binata. Nagngising aso naman si Benjo sabay binatukan si Tiago. Uy, bakit ka ba nananapok? Angil niya, ngunit napangisi lamang ang lalaki. Tuwang-tuwa ka na nakapuntos ka sa kapatid ko. Walang hiya ka talaga. Wika nito na ikinailing na lamang niya. Uuwi na ako, Bok. Pakitignan-tignan na lang ang sugat ni Beth, baka lumala. Wika niya na ikinatango na lamang ng kaibigan. Sige, salamat ah. Oo, basta para kay Beth, palagi akong nandyan. Wika niyang muli na ikinahalakhak naman ni Benjo. Sira ulo, sinuwerte ka lang dahil walang sapak ang utak noon, kaya hindi ka binalian. Umuwi ka na, gabi na. Wika ni Benjo sabay sara ng pinto. Nakangiti naman habang kakamot-kamot ng ulo niya na tumalikod si Tiago. Umuwi na nga siya sa bahay nila. Naabutan niya ang kanyang ina na abala sa pagtutupi ng mga nilabhang damit. Nagmano siya rito at bumati ng magandang gabi. Oh, anak, kumusta ang lakad mo? Na-date mo ba si Beth? Tanong pa nito. Tumango naman si Tiago. Opo, Nay, nakapag-date naman kami. Kaso, saglit lang Biglang naistorbo nang may nakita kaming matanda sa may madilim na bahagi ng plaza. Naawa kami, kaya nilapitan namin para sa natulungan. Naunang lumapit si Beth. Sabi niya tutulungan niya raw Tapos nagulat na lang kami nang bigla siyang kinagat. Tapos tumakbo na kaagad papalayo ang matanda. Kaya ayun, hinatid ko na agad sa kanila. May bandage ang braso. Wika niya na ikinasinghap naman ang kanyang ina. Ha? Ganun ba anak? Diyos ko naman. May naririnig pa naman akong balita ngayon tungkol sa mga pakalat-kalat na tao dito sa lugar natin. Mga dayo raw. Wika pa ng ginang na ikinalingon naman kaagad ng binata. Bakit po, Nay? Ano po bang meron doon? Ipinaliwanag ng kanyang ina ang mga balibalitang may mga nangahawa daw ng pagkaaswang sa pamamagitan ng pagkagat sa mga taong napupusuan nilang maging kalahi. Tumanggi pa sana si Tiago at sinabing hindi naman normal ang ganoong estilo ng panghahawa ng mga aswang. Pero ang lahing ito ay kayang manghawa ng pagkaaswang sa pamamagitan ng kanilang laway na papasok sa sugat. Kung sa aso pa parang rabies, hindi pa magiging purong dugong aswang ang makakagat pero aswang na rin. Bali iyon ang unang hakbang. Dahil kapag nasa ganoong estado na ang biktima, ay kusa na iyong lalapit sa kanila at sa kanila papasahan ng mutya ng aswang o iyong purong laway na idadaan sa bunganga. Ganito ang kadalasang ginagawa ng mga aswang na nagmula sa lahi ng mga makalumang mangkukulam. Wika pa ng ginang. Tumango naman si Tiago na tila ba ngayon lang napagtanto ang mga bagay-bagay. Grabe naman pala kung manghawa ang mga aswang na yun, inay. Nakakatakot. Wika ni Tiago, kaya naman sumang-ayon na din ang ina. O siya, kumain na tayo nang makapagpahinga ka na. Wika sa kanya ng ginang na sinang-ayunan niya naman kaagad. 11:00 ng gabi nang makarinig sila ng mga nababahalang katok sa pintuan. Nagkataong hindi pa nakakatulog si Tiago, kaya naisip niyang pagbuksan ang kung sino mang may kailangan sa kanila sa ganoong alanganing oras. Nabungaran niya si Benjo na hinihingal. Nanlalalim ang mga mata at pinagpapawisan. Bok, ano nangyari sa'yo? Takang tanong niya rito. Bok, may nangyari kay Beth. Wika nito at natatarantang ikinuwento ang pagwawala ng dalaga at pagkatapos ay nanghina na ito na para bang mamamatay na. Nahintakutan naman si Tiago at kaagad na ginising ang kanyang ina. Matapos malaman mula sa kaibigan na nag-iisa lang si Beth sa kanilang bahay. Hindi mo siya dapat iniwan mag-isa, Bok.
Wala naman ako ibang mauutusan na humingi ng tulong. Babalik naman ako agad. Di sige, tara na. Aniya at kaagad na silang bumalik sa bahay ni na Benjo. Mabuti na lang at maliwanag ang paligid. Gawa ng mga paumagahang ilaw sa labas ng tahanan ng bawat bahay na kanilang nadadaanan. Nadatnan nila si Beth na nakahandusay sa sahig. Walang malay, pero humihinga pa naman ito. Nagkatinginan sina Tiago at ang nanay niya. Gayunpaman, lihim nilang ipinagdarasal na sana maging maayos na ang lahat at walang kung anumang kababalaghan ang nangyayari sa dalaga. Hindi na nga nakauwi ang mag-ina dahil kailangan nilang tulungan si Benjo sa pagbabantay sa kapatid nitong si Beth. Pasado 1:00 ng madaling araw nang bumangon ang dalaga at namataan si Tiago na natutulog sa sofa. Nilapitan ito ng dalaga at tinitigan. Hindi maintindihan ni Beth kung bakit tila ba nagagwapuhan siya ngayon sa binata. Matagal naman na talagang magandang lalaki si Tiago pero hindi niya maintindihan kung bakit parang matindi ang atraksyon niya rito ngayon. Sa katunayan, hinawakan pa nga niya ang pisngi nito. Kaya napasinghap ang binata at nagulat. Oh, Beth, teka, bakit ka narito? Ang aga mo naman yatang nagising. 1:00 pa lang ng madaling araw ah. May kailangan ka ba? Wika ni Tiago na ikinangiti naman ni Beth. Wala akong kailangan, Tiago. Nagagwapuhan lang ako sa iyo. At ikaw lang ang kailangan ko. Wika ng dalaga na ikinalunok ng lalaki. Kung nagkataong na sa ibang pagkakataon sila, pwede niyang ipagmayabang kay Beth ang bagay na iyon. Kaso lang, naninibago siya rito. Hindi naman talaga ito ganoon kalambing sa kanya. Iyong tipong magbibigay pa ng motibo. May nangyari ba? Ayos ka lang ba, Beth? Tanong ni Tiago. Hindi sumagot si Beth. Sa halip, walang sabi-sabing hinubad nito ang suot na damit. Dahilan para mataranta si Tiago. Oo at barumbado siya kaunti, pero malaki ang respeto niya sa babae, lalo na sa kanyang inay at kay Beth. Hindi niya kayang samantalahin ang ginagawa nito, lalo na at mukhang wala naman talaga ito sa sarili. Mainit, Tiago. Gusto ko magpahangin. Wala sa sariling wika ng dalaga, kaya naman nabahala si Tiago. Nakipagtagisan pa siya ng lakas sa dalaga para pigilan ang ginagawa nitong paghuhubad. Halos mapunit na nga ang damit nito na siyang naabutan ni na Benjo at Aling Sonia. Buk, tulungan mo ako! Gusto maghubad ng kapatid mo! Natataranta niyang sigaw. Pinagtulungan na nga nila si Beth na maigapos at dinoblihan pa ang suot nitong damit. Nababaghan na napatingin ang ginang sa kapatid ng kaibigan ng kanyang anak. Malinaw na may kakaiba na ngang katauhan na lumulukob sa dalaga, kaya hindi na nito makontrol ang sarili. Kaya naman, kinausap na si Tiago ng sarilinan. Anak, sa tingin ko, nahuwaan na nga talaga ng pagkaaswang si Beth. Kailangan mo na gumawa ng paraan. Ipinaliwanag nito ang ikinababahala ni Tiago. Ayon pa kay Aling Sonia, 3 lang daw ang paraan para matakasan ni Beth ang kapalaran. Ang mamatay o ang lumapit sa albularyo para matanggal ang kanyang pagkaaswang. Ang panghuling paraan ay patayin ang aswang na humawa sa kanya. Naawa si Tiago sa babaeng kanyang napupusuan. Tila ba may malaki siyang ambag sa pagiging miserable ng buhay nito. Kaya naman, iminungkahi niya kay Benjo na dalhin ang kapatid nito sa kilalang albularyo na taga-kabilang bayan. Baka sakaling maagapan pa. Siya naman ay may ibang plano. Tulungan mo na lang po si Benjo dito, inay. Kailangan kong gawin ang 2 paraan para gumaling si Beth. Wika niya na ikinatango naman ang ginang. Gusto mo talaga si Beth, anak, ano? Sa bagay, mabuting tao naman siya. At alam kong magiging mabuting asawa siya sa'yo, sakali mang sagutin ka niya. Wika ng ginang
na ikinangiti naman ni Tiago. Paano, Nay? Kayo na muna ang bahala rito, ha? Wika niya nang paalis na siya. Maging si Benjo ay nagpasalamat pa sa kanya at umaasang magtatagumpay siya sa kanyang pupuntahan. Mag-iingat ako at kayo din. Muli niyang wika saka na umalis. Umuwi muna si Tiago sa bahay nila at kumuha ng ilang mga kagamitan. Lingid sa kaalaman ng lahat, isang albularyo ang yumaong lolo ni Tiago. Nakatago lamang ang mga gamit nito sa bahay nila dahil ayaw niyang tanggapin ang ipinamamana nitong mga kakayahan. Pero dahil sa kanya pinasok na uri ng hanap buhay, kaya niya kinuha ang mutya ng palos na inaasahan niyang makakatulong sa kanyang mga ginagawang raket. Lingid sa kanyang kaalaman na maliban sa inaasahan niyang simpleng kakayahan nito na makapagtago at makatakas sa mga humahabol, may mga natatangi pa pala itong kakayahan na magagamit para makatulong sa iba at ipagtanggol ang mga mabuti at inosenteng tao laban sa totoong kasamaan na hindi nakikita ng mga normal na tao. Ilang beses niyang pinagtiyagaang basahin ang libreto ng kanyang lolo ng paulit-ulit. Sinubukan niya ring memoryahin ang ilang mga orasyon, parang libangan lang kapag wala siyang ginagawa sa bahay, at iniisip na baka sakaling pagdating ng araw at maipit siya sa kagipitan ay magamit niya ang ilang matututunan mula sa libreto. Pagkarating sa bahay ay kinuha niya ang buntot pagi, langis at tansong punyal. Kailangan niya ang mga bagay na iyon sa pagtugi sa matandang aswang. Hindi lang ang matandang aswang na kumagat kay Beth ang inaasahan niyang makaharap, kundi ang iba pang mga aswang na maaaring humadlang sa gagawin niya sa pagpaslang doon sa matanda. Pero ang matanda talaga ang main target niya dahil mukhang iyon ang pasimuno sa mga panghahawa. Dadami pa ang magiging biktima kapag hindi iyon napigilan. Noong maihanda na ang mga dadalhin ay kaagad siyang nagtungo sa lugar kung saan niya huling nakita ang matanda. Wala ng tao roon dahil kahit magmamadaling araw nang umuwi ang ilan sa kanila, ay nagiging tahimik din naman ang paligid. Kailangan kong makita ang matandang iyon. Dapat hindi ako matakot. Aniya at tinatagan ang loob para lang magulat habang nasa kalsada. Papasok na sana siya sa isang iskinita nang matigilan. Isang babae ang nakaharang sa kanyang daraanan. Nakatalikod ito. Akala ni Tiago noong una ay umiiyak lamang habang nakadapa. Pero gayon na lang ang pagkasindak niya nang makitang may nilalantakan itong katawan ng isang aso. Nasa tansya niya ay buntis pa yata ang kawawang aso dahil inuna ang mga tuta nito na lantakan. Napakasiba mong aswang ka! Pati tuta, nilantakan mo! Kadiri ka! Nandidiri at nanggigigil niyang wika sa aswang na umaktong babatuhin iyon. Hindik na napalingon sa kanya ang aswang na kaagad bumangis ang mukha. Balak din yata siyang lundagan ng babae, ngunit kaagad niyang inilabas ang kanyang pangontra na hawak. Hindi ito ikinatuwa ng matanda. Akala mo ba masisindak mo ako ng ganyan, ha? Pakialamerong lalaki! Angil nito sa kanya. Kung sinuswerte nga naman, ang aswang nakaharap niya ngayon ay ang aswang pa talaga na kumagat kay Beth. Lumitaw ang matutulis itong pangil at mahahabang kuko. May bakas pa ng sariwang dugo ang labi, kaya napadura si Tiago nang mapansing tila naglalaway siya sa labis na pandidiri. Nalalanghap niya kasi sa kanyang kinaroroonan ang malansang amoy ng dugo mula sa nilalantakang aso noong aswang. Paano nila nasikurang kumain ng aso at manghawa din ng taong inosente? Maliban sa pagkaaswang na taglay ng mga nilalang na ito, ay tila hayop na rin na walang pandidiri sa mga bagay na mabaho at malansa. Hindi ka magtatagumpay sa balak mo na manghawa ng marami dahil magiging katapusan mo na sa gabing ito. Sinaktan mo ang babaeng minamahal ko at balak mo pang gawing kalahi mo. Walang hiya ka. Angil ng binata.
Kaya napahalakhak ang aswang at tumayo ng tuwid na animoy mas nasasabik lantakan si Tiago kaysa ipagpatuloy ang pagkain sa asong naunang nilantakan. Bigla nang sumugod ang aswang at kumalmot ng maraming beses. Dahil sa bata pa at talagang may angking liksi at sa tulong na rin ng hawak na mutya ng palos, kaya napakabilis umilag ni Tiago. Tila ba nagiging slow motion sa paningin niya ang galaw ng matandang aswang. Nagulat pa nga ang binata dahil noong maisipan niyang mag-backflip para ilagan ang isang marahas na kalmot ng aswang, ay nagawa niya naman ng walang kahirap-hirap. Tila nalito pa nga ang aswang noong bigla siyang mawala sa paningin nito at nalipat siya sa likuran. "Hindi mo ako matatalo, gurang na aswang. Masyado ka nang mabagal. Hindi ka na sana nag-duty kung marupok na ang tuhod mo." Pang-aasar niya pa sa aswang, sabay ang pagwasiwas ng buntot ng pagi at pinatamaan ang likuran nito habang hinahanap siya kung saan napunta. Napaliyad ang aswang at pumalahaw sa sakit. Kitang-kita pa ni Tiago noong umusok ang balat na tinamaan ng paghampas ng buntot ng pagi. Bumaling sa kanya ang aswang at marahas na pagkalmot uli ang ibinigay. Pero tumakbo si Tiago patungo sa isang puno na agad namang nasundan ng matandang aswang. Pagkarating sa puno ay bumuelo siya at ipinadyak ang isang paa roon at mabilis bumalik. Sabay sipa sa mukha ng aswang. Dahil sa hindi inaasahan, kaya sapul sa mukha ang matanda at napasubsob sa maalikabok na tuyong lupa. Muli iyong umatungal sa sakit at panay ang pagmumura at pagsumpa sa kanya. "Hayop ka! Pagbabayaran mo ang lahat ng ito! Pahihirapan kita!" Galit na sigaw ng matanda. Sabi naman ni Tiago, "Same to you, lolang aswang." Agad niyang binalikan ang aswang at pinaglalatigo sa likod habang hindi pa nakakatayo. Kahit nasasaktan ay pinilit ng aswang na muling bumangon. Biglang umusal lang kakaibang kataga ang aswang na nagpatalsik kay Tiago noong subukan niyang lumapit uli. Dahil doon ay nagkaroon ng pagkakataon ang aswang na makalayo. Tumalon ito ng mataas at napunta sa sanga ng santol. Doon niya nakitang tila sinasapian ang matanda. Umaatungal iyon at tila binabali ang mga buto sa katawan. Humahaba ang mga bias at tila nagtatransform sa ibang anyo. "Hoy! Lolang aswang! Bumaba ka rito! Harapin mo ako! Pagbabayaran mo ang ginawa mo sa akin, sinisinta! Marami pang magagandang pangarap sa buhay, si Beth, pero maaaring hindi na iyon matupad dahil sa kagagawan mo. Hindi ka ba marunong pumili ng taong hahawaan? At ang mga inosente pa talaga ang hinahawaan mo? Wala siyang ibang gustong mangyari kundi ang makapagtapos ng pag-aaral para mabago rin ang masamang buhay na tinatahak ngayon ng kanyang nakatatandang kapatid. Pero dahil sa ginawa mo, ay winasak mo na rin pati ang buhay niya." Galit na wika ni Tiago. Kumuha si Tiago ng basang putik sa gilid ng kanal at inusala ng orasyon na kanyang natutunan mula sa libreta. Saka ibinato pa itaas. Nasapul ang aswang. Humuni iyon ng parang isang paos na uwak at agad lumipad papasugod sa kanya. Agad namang humanda si Tiago. Nakahanda na ang hawak niyang buntot pagi. Noong malapit na ang aswang ay agad niyang hinataw noong latigo na gumuhit sa katawan. Bumagsak iyon at sumubsob sa lupa. Noong tumayo ay nakatupi na sa likuran ang mga pakpak. Patakbong sumugod si Tiago sabay talon at tinaga ang aswang. Pero mabilis iyong umikot kasabay ng pagbubukas ng pakpak. Sapul si Tiago at tumalsik sa malayo. Nahilo rin siya dahil tinamaan siya sa mukha noong pagkakahampas na iyon. Napangisi ang matandang aswang, pero ibang-iba na ang itsura noon, hindi na mukhang tao. Mukha na iyong malaking paniki na nakatayo. Nagpalingalinga si Tiago at hinahanap ang buntot ng pagi, pero hindi niya makita. Maaaring tumalsik iyon sa gilid kung saan may mga talahib.
Kaya inilabas niya na lang ang itak ng kanyang lolo na nakalagay sa kalubang nakatali sa kanyang bewang. Muli siyang tumayo at sumugod sa aswang. Pero isang malakas na hampas uli ng pakpak ang ibinigay noon sa kanya. Napaghandaan na iyon ni Tiago. Yumuko siya sabay taga ng itak. Napahiyaw sa sakit ang aswang noong maputol ang kanang pakpak na ipinalo nito sa kanya. "Sige, yung isa naman para pantay!" Pang-aasar niya pa sa aswang. Kahit hindi naman seryoso ang pagkakasabi ni Tiago, ay ginawa naman iyon ng aswang. Ipinalo rin ang kaliwang pakpak. Kaya napangiti si Tiago at buong lakas uli na tinagpas ang pakpak na iyon. Agad iyong nilapitan ni Tiago at pinagsasapak sa mukha. Binoksing niya na ng todo ang mukha na halos madurog. Sinadya niyang kamao mismo ang gamitin para basagin ang mukha ng aswang at nang mailabas niya ang namumuo niyang galit rito dahil sa ginawa kay Beth. Pilit mang gumaganti ang aswang pero hindi na ito nakakapuro kay Tiago. Nagagawa niya na itong masalag at muling ipinagpapatuloy ang malalakas na bayo sa mukha. Sadyang handa na siya sa mga isinasagot nitong atake, kaya lamang na siya masyado sa laban. Nang isang nilalang na nasa anyong aso ang dumamba sa kanya mula sa likuran, napaliyad si Tiago sa hapdi ng natamong kalmot. Napatalsik rin siya ng ilang dipa dahil sa buwelo noon. Nang makarecover kaunti ay agad siyang bumangon at lumingalinga sa paligid. Nakita niya ang isang lalaking matangkad at mabalahibong itim na katawan. Nagliliwanag ang mga mata noon na lumapit sa matandang ginang. "Anong ginawa mo sa nanay ko?" Nangangalit na mga bagang nitong wika. Nagulat si Tiago. Hindi niya inakalang may anak pala ang matandang iyon. Pero mukhang ibang lahi ang pinagmanahan dahil mukha itong aso. Umangil ito ng malakas, kasabay ng pagtubo ng kuko at mga pangil, kahit nakatindig na parang isang tao. Nagbago ang kulay ng mga mata, naging mabalasik at nanlilisik. Tila ba nakahanda na lumapa sa kanya. Sinamantala ito ng matandang aswang, nagpaalalay iyon sa anak at tumayo. Noong makatayo, ay saka iyon sumenya sa anak na sinasabing tumabi na muna at siya na ang tatapos kay Tiago. Patakbong sumugod ang matandang aswang. Iyon ang inabangan ni Tiago, pero nagulat siya noong dumilim ang kanyang kinakatayuan. Naharangan ang liwanag ng buwan. Noon niya nakita sa itaas ang anak ng matanda na tumalo ng mataas papasugod sa kanya. Kaya iyon ang sinaksak ni Tiago ng itak at hindi niya nailagan ang atake ng matanda. Humiwa ang pinatulis na kamay noon sa kanyang tagiliran. Punit ang kanyang puting t-shirt at biglang nagkulay pula dahil sa masaganang pagbalong ng kanyang dugo. Nadaganan na siya ng lalaking aswang pero naisaksak niya naman ang kanyang itak sa dibdib noon. Iyon nga lang, hindi naman siya makabangon. Muli siyang inatake ng matanda. Ilang pagsaksak pa ng pinatulisang kamay ang ginawa ng matanda na pilit kang iniilagan kahit nakahiga. At himalang hindi siya natatamaan ng sentro noon. Kaya ang ginawa ng matanda ay kaliwat ka ng pagkalmot na lang ang ginawang pag-atake kay Tiago. Mababaw lang ang hiwa noon dahil tila dumudulas lang ang mga kuko sa katawan ni Tiago na animoy isa itong palos na dumudulas lang sa balat ang matatalim na pagtuso. Nagulat si Tiago noong yakapin pa siya lalo ng lalaking aswang para mapuruhan na siya ng ina nito. Doon na kinabahan si Tiago. Mukhang wala na siyang kawala. Nakatayo sa harapan niya ang matanda at akmang isasaksak na ang matulis na kamay. Nang may dalawang bagakay ang tumago sa tiyan noon. Bumaha ang dugo at natigilan sa pagkilos ang matandang aswang. "Inay!" Sigaw ng lalaking aswang na bahagyang lumuwag ang pagkakahawak kay Tiago. Kaya isang malakas na pagsiko ang ginawa niya roon na nagpaatras sa lalaki.
kasabay ng pagbunot ni Tiago ng itak. Wala pa rin sa wisyo ang lalaking aswang at titig na titig sa kanyang ina. Hindi na iyon pinag-aksayahan pa ng oras ni Tiago. Buong pwersa niya nang tinagpas ng itak ang liig ng lalaki. Hindi man naputol pero lumaylay iyon at agad binawian ng buhay. Doon na rin napaluhod ang matandang aswang. Doon niya palang nakita kung sino ang sumaksak mula sa likuran noon. Nagulat si Tiago noong makita sina Paco at Benjo. "Bok, ayos ka lang?" tanong ni Benjo. "Oo, ayos lang ako. Bakit kayo narito?" Hindi na siya sinagot ni Benjo. Sinipa nila ang matanda na agad bumulagta sa lupa. Dinukot naman ni Paco ang bandang singit ng matanda sa gitnang bahagi. "Lintik, tol! Ano yan? Bakit mo hinihipuan ang singit ng matanda?" Sumagot naman si Paco habang tila may kinakapa sa pagitan ng hita. "Sira ulo ka? Hindi ko ito hinihipuan. Hinahanap ko ang lanahan niya. Isang maliit raw iyon na garapa na may lamang makapangyarihang langis ng aswang. Iyon daw ang ginagamit nila para magpagaling sa kanilang mga sugat ng mabilisan. Nakatali raw iyon palagi sa bewang ng aswang." "Eh bakit mo naman kukunin? Gusto mo rin maging aswang?" tanong ni Tiago. Hindi na sumagot si Paco, si Benjo na ang sumagot. "Bok, ang ate niya nagpapaaral sa kanya ay narito ngayon bumabakasyon. Nabiktima rin ang matandang iyan. Kinagat rin ngayong gabi habang papauwi galing namili sa palengke. Naabutan namin sila ng nanay mo sa bahay ng albularyo sa kabilang bayan na si Mang Persing. Ang problema sa kanila dahil wala nang malay ang ate niya kaya hindi masabi kung sino ang kumagat. Mabuting asibit at kasama ka at nakilala mo ang may gawa. Kaya malamang ang matandang ito rin ang dumali. Gagamitin raw ang lanahan ng aswang para sa panggagamot sa mga hinawaan niya. Tara, iwan na natin ang mga ito rito. Mahirap na maabutan pa tayo ng iba nilang kalahi." Paliwanag pa ni Benjo. Sabi naman ni Paco, "Tol, ito na, nakuha ko na." Wika pa noon sabay tayo. "Tara na, Bok. Naroon sa unahan ang tricycle 5 lando, hiniram ko muna. Doon ko iniwan sa kabilang kanto para hindi mapansin ng aswang na kalaban mo ang pagdating namin." "Ayos, mabuti at may dala pala kayong serbis. Ako kasi ay naglakad lang papunta rito." Agad na nga silang lumisan sa lugar at tinungo ang iniwang tricycle. Noong makasakay ay agad pinatakbo ni Benjo ang tricycle pero hindi sila makapagpaharurot dahil hindi simentado ang daan at malubak pa. Nasa likuran ng motor nakaangkas si Tiago, habang si Paco naman ang nasa loob ng sidecar. Nang mapatingin sa likuran si Tiago, "Lintik, narito na ang resback nila." Wika pa ni Tiago na ang tinutukoy ay ang 4 na aswang na humahabol. Tumatakbo lang ang mga ito. "Bok, bilisan mo!" sigaw ni Tiago. "Sira ka ba? Alam mong kakarag-karag ang tricycle na ito at sobrang malubak pa ng daan? Gusto mo bang kumalas ang mga gulong nito at humiwalay ang sidecar?" Asik naman ni Benjo na kinakabahan na rin dahil nakikita niya sa side mirror ang mga aswang na kahit nasaan yung tao ay pagapang naman ang ginagawang pagtakbo sa lupa. Nagsalita si Tiago. "Wala na tayong pagpipilian. Lalaban tayo. Hindi natin sila matatakasan kung ganito kabagal ang takbo natin. Bok, ihinto mo ang tricycle. Paco, lumabas ka na dyan. Lalaban tayo." Pagkahinto ng motor ay agad silang nagsilabasan. Noong makalapit ang isang aswang ay agad iyong tumalo ng mataas patungo kay Tiago dahil siya ang nasa unahan. Sinalubong naman iyon ni Tiago ng paghagupit ng buntot ng pagi na maswerteng nakita niya rin bago nila iniwan ang lugar na pinaglabanan nila ng matanda. Plakda na kumikisay ang babaeng aswang noong bumagsak sa lupa. Agad iyong nilapitan ni Tiago at sinaksak ng balisong ang gilid ng leeg. Si Benjo naman ay hinarap ang papalapit na lalaking aswang. Pero mahahalatang iyong 4 na dumating na mga aswang ay mga kaedad lang nila na sa tingin nila ay mga bagong yanggaw lang o bagong nahawaan lang din. Kaya hindi pagamay ang mga kakayahan bilang aswang.
Isang malakas na pagtaga ng itak ang ginawa ni Benjo. Putol ang braso noon na ikinagulat niya dahil hindi naman iyon mukhang matalas. Iyon ang itak ng lolo ni Tiago na ipinagamit muna kay Benjo. Pumalahaw ng sigaw ang aswang dahil sa pagkaputol ng isang braso. Hindi na rin nagsayang ng pagkakataon si Benjo at isinaksak ang itak sa dibdib na nagpatahimik sa aswang at nagpalugmo kasabay ng pagkawala ng buhay. Si Paco naman ay tila nakikipagpatintero sa isang babaeng aswang. Paikot-ikot sila sa tricycle na animoy magkasintahan na naghahabulan paikot-ikot. Tumalon ng mataas ang aswang sabay patong sa bubungan ng tricycle na tila tinatakot pa si Paco. "Sige, tumalon ka rito! Gagawin kitang barbecue'ng sexing aswang! Nakita mo ito? Bagakay ito! Bagong puto lang! Tignan natin kung hindi mangati ang sugat mo kapag natusok ka nito!" Umangil ang aswang at akmang tatalon na patungo kay Paco. Pero mabilis na inihataw ni Tiago ang buntot ng pagi sa ibabaw ng tricycle. Pumulupot iyon sa paa ng aswang, sabay hila ng malakas. Pumalo ang mukha ng babaeng aswang sa bubungan ng tricycle. Pagkabagsak sa lupa ay agad ring sinaksak ng balisong sa dibdib ng 3 beses. Bali bunot saksak ang estilo para siguradong mapupuruhan. Tila tinubuan ng takot ang panghuling aswang na tatakbo na sana papalayo. Pero isang malakas na pagbato ng itak ang ginawa ni Benjo na bumaon sa likod ng papatakbong aswang. Napahandusay iyon at nawala ng buhay. Napasabi na lang si Benjo, "Bok, saan mo binili ang itak na ito? Ang gaan sa kamay gamitin. Mukhang simpleng itak lang din naman. Pero grabe ang talim. Nakakaputol lang braso kahit hindi masyadong malakas ang ginawa kong pagtaga. Tsaka tignan mo tagos sa katawan ng aswang. Para lang ako bumato ng punyal sa pakiramdam ko." Sinagot naman siya ni Tiago, "Hindi pangkaraniwang itak yan, Bok, dahil itak yan ng albularyo. Hindi mo ba nakikita ang mga patik na baybaying letra? Si Lolo ko raw mismo ang nagsulat niyan at isang orasyon ang nakasulat riyan." "Ha? Isang albularyo ang lolo mo? Tapos ikaw snatcher? Hayop ka rin, no? Nasa pangbayaning moment ang usapan natin ngayon, tapos bigla mong isisingit ang pagiging snatcher ko? Gusto mong malatigo nitong buntot pagi ng isang albularyo? Sige, subukan mo nang mataga rin kita ng itak ng albularyo." Sagot naman ni Benjo. Agad naman silang sinaway ni Paco. "Nakakalimutan niyo na ba na anumang oras ay maaaring maging ganap na aswang na ang ate ko at si Beth? Tapos kayong dalawa ay may balak pa magpatayan riyan? Tara na, nang madala na natin ang lanahan ng aswang kay Lolo Persing bago pa mahuli ang lahat." Wala nang nagawa ang dalawa at kumalma. "Akin na yung itak." Wika pa ni Tiago na agad naman ibinalik ni Benjo sa huli. Mag-aalas 4 na noon ng madaling araw, pare-pareho na silang nagugutom dahil sa pagiging abala sa kinakaharap nilang problema. Ipinagpatuloy nila ang kanilang biyahe patungo sa kabilang bayan. Pagkarating roon ay naabutan nilang parehong gising sina Beth at Annalyn. Ito ang ate ni Paco. Nagwawala na ang mga iyon, naglalaway at pabago-bago na ang kulay ng mga mata. Nagiging pula at saglit rin na bumabalik sa normal ang kulay. "Anak, bakit ang tagal nyo?" Wika pa ni Aling Sonia. "Nay naman, para namang inutusan nyo lang akong bumili ng suka . Alam nyo namang hindi madali makipaglaban sa aswang. At lilinawin ko lang po ha, 6 na aswang ang sinagupa namin. Pero salamat sa mga habili ni Lolo sa akin. Nagtagumpay ako sa pakikipaglaban sa kanila. Salamat na rin at dumating sina Paco at Benjo. Malaki ang naitulong nila sa laban." Sabi naman ng albularyo si Lolo Persing. Ang lanahan, nasaan na?" "Ay, ito po." Sagot naman ni Paco at iniabot ang isang maliit na garapa sa matanda. Agad nagbuhos noon ang matanda sa nakahandang 2 palayok na may kung ano-anong dahon sa loob sa kasinindihan. Lalong naging marahas ang pagwawala ng 2 dalaga noong lumaki ang usok na napunta sa kanila. Sabi naman ni Benjo,
Grabe pala ang langis na iyon, no? Mukhang mahirap patagalan ng mga aswang. Sabi naman ni Paco, "Sira, hindi ang epekto ng langis ang inaayawan nila. Malamang nahahapdian yan sa mata dahil sa usok. Ikaw nga, subukan mong tumapat sa usok kung makahinga ka ba ng maayos at hindi ka maiyak." "Sa bagay, may punto ka, tol," sagot naman ni Benjo. Ilang saglit pa ay nawala na ng malay ang dalawang dilag. Lumaylay ang ulo ng mga iyon. Nagsalita ang matanda. "Mga iho, ilabas nyo na ang mga palayok na iyan at hayaang magpatuloy ang pag-usok hanggang sa matupok ang mga dahon sa loob. Ikaw naman iho, kalagan mo na ang tali ng mga dalaga." Wika noon kay Tiago. Tumulong naman si Aling Sonia para makalagan rin ang ate ni Paco. Lumapit ang matanda na may dalang baso na pinatakan ng maraming kalamansi. "Ano nga ang pangalan nito?" tanong ng matanda habang si Bet ang itinuturo. Si Tiago naman agad ang sumagot. Maribit Loizaga po, 21 years old, 5'5" ang height, 5'7" kapag naka-high heels, 3rd year college, sa kursong Business Administration, panghapon ang schedule, December 9 ang birthday, Sagittarius ang zodiac sign." Napatingin naman sina Aling Sonia at ang albularyo kay Tiago. Napangiti na nagsalita ang matanda. "Hindi mo masyadong kilala ang dalagang ito, iho, no?" Binatukan naman ni Aling Sonia ang anak. "Pangalan lang ang itinatanong, para ka nang nag-fill up ng isang buong resume." "Bet po ang pangalan niya. Ito naman ay Annalyn ang pangalan." Wika pa ni Aling Sonia sa albularyo. Iiling-iling ang albularyo na tinapik ang pisngi ng mga dalaga. "Bet, Annalyn, gumising na kayo." Mahinahong wika pa ng matanda. Agad namang nagising ang dalawang dilag. Nasa tamang wisyo na ang mga ito pero parang bagong gising. "Anong nangyari? Bakit kami narito? Nasaan tayo, Tiago?" tanong ni Bet. Ang matanda ang nagsalita. "Narito kayo sa pamamahay ko. Nahawaan kayo ng pagkaaswang dahil iyong kagat sa inyo ay hindi lang basta simpleng kagat. Sinamahan na rin agad ng laway para kahit papaano ay maging mahinang uri kayo ng aswang. At kapag nakuha na nila kayo, ay saka kayo papasahan ng mutya ng aswang para tuluyang maging kalahi nila. Pero huwag kayong mag-alala, nasimulan ko na ang panggagamot sa inyo. Ito na ang huling bahagi ng gamutan. Inumin nyo ito. Tubig lang ito na may katas ng kalamansi. Nilagyan ko na rin ito ng pulot para naman masarap inumin. Lasang limonada lang ito. Sige na, inumin nyo na. Ikaw naman, iho, dahil mukhang espesyal sa'yo ang babaeng ito, hawakan mo ang timbang iyan. Diyan siya susuka. Ikaw ang humawak habang susuka siya. Ito naman, ikaw na Paco ang humawak, ate mo naman ito." Agad na nga iyong ininom ng dalawang dilag at makalipas lang ang 2 minuto ay kanya-kanyang duwal na at nagsimulang magsuka. Tila nawala ang pandidiri ni Tiago at matyagang isinahod ang timba habang hinihimas ang likod ng dalagang si Bet na patuloy sa pagsusuka. Tinignan ng albularyo ang 2 timba. Noong makita na ang mga bagay na inaasahan niyang mapapalabas, ay kinuha na ang 2 timba na hawak ni Tiago at Paco, saka dinala sa likod bahay. Sina Tiago at Benjo naman ay inasikaso si Bet. "Mga iho, pakainin niyo sila ng saging para manumbalik agad ang kanilang lakas." Makalipas ang halos 1 oras ay nagpasya na silang magsiuwi. Unang inihatid ni Benjo sina Paco at Annalyn sa bahay ng mga ito. Saka naman umuwi sa bahay nila. Walking distance lang naman ang bahay nila Tiago sa bahay nila Benjo. Kinabukasan, maagang gumising si Tiago at dinalaw si Bet. Naabutan niyang nasa hapagkainan iyon kumakain. "Ang aga mo naman mamisita, Bok." Wika pa ni Benjo. Siyempre. Dahil makikikain ako ng almusal." "Sira ulo. Kung hindi lang ikaw ang nagligtas sa kapatid ko, hindi talaga kita papakainin ng almusal." "Hehehe. Bok, patimpla ng kape. Lagyan mo ng creamer ha, tsaka konti lang yung asukal."
Wika pa ni Tiago. Ang walang hiya! Ginawa mo pa akong katulong! Magtimpla ka ng sarili mo Tumayo ka dyan! Aalis muna ako. Mamamalengke lang ako ng masarap na pang-ulam para sa tanghalian. Nilagang baka ang gusto ko, Bok, Samahan mo na rin ang hinog na saba at mais para sa gulay. Nakangiting wika ni Tiago. Kutos, gusto mo? Nakasurot na matang sagot pa ni Benjo. Sabi naman ni Bet, Kuya! Oo na, sige. Galit pero kakamot-kamot na wika pa ni Benjo at lumabas na ng bahay. Pasensya ka na, Tiago, sa kuya ko Siguro naman kilala mo na ang ugali niya dahil matagal na kayo magkakilala. Oo naman, alam ko na yun. Tahimik si Tiago na nagkakape dahil tila bumalik ang hiya niya noong dalawa na lang sila ni Beth. Nagsalita ang dalaga. Tiago, nalaman ko kay kuya lahat ng ginawa mo para sa akin. Muntik ka na raw mapatay ng mga aswang dahil nilabanan mo sila para lang mailigtas ako. So, ganun mo ako kamahal? Ha? Kasi, Nauutal na wika pa ni Tiago na animoy nakatirintas ang dila at hindi alam ang sasabihin. Sagot! Kapag hindi ko nagustuhan ang sagot mo, hindi ka na pwedeng magpakita sa akin kahit kailan. Galit na wika pa ng dalaga. Oo, mahal kita. Mahal na mahal. Natatarantang sagot ni Tiago. So, sapat ba ang pagmamahal na iyan para pagbigyan ang hiling ko? Oo naman, kahit gagawin ko para sa'yo. Seryosong wika ni Tiago. Nagsalitang muli ang magandang dilag. Tiago, papayag ako maging kasintahan ka o kahit maging asawa sa isang kondisyon. Ano naman yun? Kinakabahang tanong pa ni Tiago. Titigil ka na sa pagiging snatcher. Magnenegosyo ka na lang. Sapat ang pera mo para ipangpuhunan. Nasa akin pa naman ang perang ibinigay mo. Wala yung bawas. Magtulungan tayo. Para sa kinabukasan ng itatayo nating pamilya. Kumuha tayo ng pwesto sa palengke, sa karnihan. Kayo ng nanay mo ang magbabantay. Tutulong rin ako sa pagbabantay kapag mga oras at araw na wala akong pasok. Si kuya, napapayag ko na titigil na sa pagtutulak ng bawal na pulbos. Sinabi ko na kapag hindi siya tumigil, ay hihinto na ako sa pag-aaral at magtatrabaho na lang ako sa club para pareho na kaming masira ang buhay. Kaya wala siyang nagawa, umayag na siya. May pera din naman siya. Bibili raw siya ng tricycle, 2. Ang isa ay siya ang mamamasada. Tapos ang isa naman ay ipapapasada niya sa iba. Kaya siguradong mabubuhay na kami noon. Pagbibigyan mo ba ang kahilingan ng iyong future girlfriend? Hala, bakit future pa? Hindi ba pwedeng tayo na agad ngayon? Hindi. Bakit? Natupad mo na ba ang hiling ko na magtatayo ka ng negosyo? Paano kung hindi ka tumupad at sumikreto pa rin ng pang-i-snatch? Hindi wala akong kamalay-malay na may boyfriend pala akong snatcher. Oo na po, payag na ako. At next week, aasikasuhin ko na ang pagrerenta ng pwesto sa palengke. Kakamot-kamot ng ulo na sagot naman ni Tiago. Iyon na nga ang naging simula ng pagbabagong buhay nila ni Tiago at Benjo. Sa buong maghapon ay naghahanap buhay sila ng marangal. Sa gabi naman ay nagruronda silang tatlo ni Paco at naghahanap ng mga aswang na nambibiktima sa daan. Nagkamabutihan na rin sina Benjo at ang ate ni Paco na si Annalyn at nagpaplano ng lumagay sa tahimik. Wakas. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Mag-iingat po kayo palagi at hanggang sa muli.